Abaya Hawa, Ishaya Hawasay, ang may likha ng ating buhay. Abaya Hawa. Bawak wartawab, abayahawa. Wartawab, abayahawa. Kal halal, abayahawa alhayam. Kalhalal, abayahawa lahayam. Bahasa masyaya ki hawasyay. Bahasa masyaya ki hawasay. Bahasam raw kakadas. Bahasa raw pakadas. Kwam yasyarala elda oper Maharlika, Philippines. Wang masyarala elda oper Maharlika. Tawada abayahawa. Tawala. Yaman. Okay, simula tayo agad dito. The second book of Enoch, chapters 23 and 26 will be our study. 23 to 26. Ang apat na chapter ang ating pag-aaralan. Ngayon, simula tayo. Basa. Ang ikalawang aklat ni Enoch, Kabanata 23, verse 1 to 3. Tungkol sa isinulat ni Enoch, kung paano niya isinulat ang kanyang kahangahangang paglalakbay at ang makalangit na mga pagpapakita at ang kanyang sarili ay sumulat at pinadala sa kanya ang aklat ng 300 at 66 na aklat. At sinabi niya sa akin, ang lahat ng mga gawa ng langit, lupa at dagat, at lahat ng mga elemento, ang kanilang mga daanan at paglakad, at ang mga pagkulog ng mga kulog, ang araw at ang buwan, ang mga pagtakbo at pagbabago ng mga bituin, ang mga panahon, mga taon, mga araw at oras, ang pagtaas ng hangin, ang bilang ng mga anghel, at ang pagbuo ng kanilang mga awit, at lahat ng bagay ng tao, ang dila, bawat awit at buhay ng tao, ang mga utos, tagubilin, at matamis na tinig na pag-awit, at lahat ng bagay na nakarapat na matutunan. Iyan ang natutunan Enoch, no? Detalyado lahat ng mga pangyayari sa itaas, pati bilang ng mga anghel. Alam ka ni Enoch? Pati yung pag-awit, matamis daw na pag-awit. Aba, ang ganda ng mga boses. Walang binatbat si Regine Velasquez. O ibang pangsikat na mga singer sa mundo. Ni Elvis Presley. Ayan. So, yan. Pero mo ha, sinulat ni Enoch ang kanyang paglalakbay lahat. Tapos, pinadalahan siya ng aklat na 366 na aklat. 366 book. Ngayon, sa mga Christian, 66 lang. Nasaan ang 300? Nawala ang 300. Ang Bible nyo, 66 book. Samantala, pagbaba ni Enoch, 366 book. So, mga Kristiyano, kulang talaga sa kaalaman. Walang kalam-alam. Doon lang sila paikot-ikot. At doon na sila, lalo na sa mga Pentecostal, puro ang ginawa, yama-yama na lang para mahaba ang pagsimba nila. Wala talaga eh. Limited sa knowledge. Kasi maraming aklat ang nawala. Sa totoo lang, ang kumplitong Bible talaga ay 777, 777 books. Gusto ni Satanas na gawing 666. Paano nangyari ang 66 book? Plus ang tao, number 6, kasi si Adan nilikha sa pang-anim na araw. Pag magbasa ka ng 66 book ng Bible ng Christian, plus ikaw number 6, tatlong 6 na. Ito naman mga bishop, kayong nanood sa YouTube channel, mga bishop, mga pastor, alam mo, wala talaga kayong, di kayo nag-research.
hindi ko pinag-aralan ang pinagmulan talaga. Ang inyong kaalaman, doon lang. Kung anong turo sa Bible School, hanggang doon lang kayo. Hindi kayo mag-research ng pinakahaba. Tandaan ninyo yung Proverbs ni Rizal, ang hindi lumingon sa pinanggalingan ay hindi makarating sa paroroonan. Kailangan lingunin natin ang pinanggalingan ng original Bible. Ilan bang aklat lahat? At ano ba ang nakasulat doon? At anong pangalan sa ating Creator? Pati Savior. Doon kayo naniwala sa Vatican Canon Law na kinanonize. 66 book lang daw, di pwede dagdagan, hindi pwede bawasan. Kinahon kayo ng 66 book. Yung Vatican Canon Law, walang tiwala kayo. Isa sa professor dyan, si Adam Weishaupt, founder ng Illuminati, the New World Order. Hindi alam yan? Ako, kawawa talaga. Awang-awa ko sa inyo, mga pastor, mga bishop ng Christian, awang-awa kayo. You are very ignorant. Very ignorant. Hindi nag-research. Siguro busy kayo sa networking ninyo, magaling kayo sa networking. Anong negosyo yung pinasukan nyo? Ito, si Enoch. Ngayon, ano nangyari? Ang Protestant Christian churches has a Bible that contain of 66 books through the Vatican Canon. Ang mga simbahang Protestante Kristiyano ay mayroong Biblia na naglalaman ng 66 na aklat ng sa pamamagitan ng Vatican Canon. Samantala, ang Katoliko, 73 sila. Yung King James 1611, 80 books. 80 ang aklat. Si King James, isa din yan. Maraming niniwala sa kay King James. Ibakla yan, bayot yan eh. Si King James, Haring King James. Maliban sa pagkabayot, sinipingan pang nanay niya. Pero mo, nanay niya sinipingan. Parang si Ham lang ah. Oh. Ugaling Tapos Ham. bayot yan ha. Ugaling Ham. Yun na nga. Tiwalang-tiwala sa King James. Ayaw namin yung NIV, ayaw namin yung American Standard Version, Living Bible, ayaw namin King James kami. Doon kayo sa bayot. Lahat naman yan mga corrupted yan eh. Dinoktor. Doon tayo sa original Bible. Mayroon pa sa Ethiopia. Pero it's sad to say, ang mga remnant Hebrew Israelites sa ibang bansa, lalo na sa Amerika, kayo, atensyon, mga taga-USA, mga tribe of Judah, isa pa rin kayong pasaway. 80 books lang, King James, corrupted pa rin yan eh. Ayaw nyo sa Ethiopian, kasi mag-aral pa kayo ng Hebrew, akala na basta tamad, you are lazy. Para kay si Juan de la Cruz, tamad. Kaya wala kayo, wala. Tingnan mo Ethiopian version, Holy Bible, ang lapad, kasi 120 books to, dati kasi 81 books lang sila. Ito yung 66 book na iba-ibang version. Ayan, Ethiopian, basa. Have you ever read or seen the Ethiopian Bible? Would you prefer to read the Bible that is widely known worldwide? Or would it be better to compare both and know every detail? In the comment section below, share your thoughts on the reasons for banning the Ethiopian Bible and whether it should be taught in churches. Mayroon ako dito. Ethiopian Bible. Ito yung ginamit ko. Hebrew. Kailangan magsunog ka ng kilay. Ancient Paleo-Hebrew, Ancient Late Aramaic Hebrew.
Hindi yung modern Hebrew na tinuro ng Bible school na original daw. Anong original? Mayroon ba original modern? Napaniwala din ako kasi dating professor ako ng Hebrew sa Bible school. Na hindi na ako malilinglang kay dati akong professor ng Hebrew. Ngayon, ito yun ha, the complete 54 books Apocrypha. Ito yung mga ibang mga aklat to. Tatlong Book of Enoch dito, Giant, Jasher, Jubilee. Ang 54 na Apocrypha, i-plus mo sa 66 book, total 120 books, Hebrew, Jewish, Bible in Ethiopia. Eh bakit sa Ethiopia, hindi sa Israel? Yung Israel dyan nakatira ngayon, hindi yung totoong Hebrew Israelite. Mga Huwad yan, Piki yan, mga Edomites yan, lahi yan ni Esau, na anak ni Mastima, na fallen angel. Hindi yung totoong Hebrew. Ang tawag dyan doon sa Revelation, mga synagogue of Satan, sinaguga ni Satanas yan. Ang gamit nila doon ay modern Hebrew. Mayroon din ako modern Hebrew Bible. Mayroon ako dito. From Genesis to Malakay. Mayroon ako. Aklat mismo, aklat na modern Hebrew. Mayroon ako. Ngayon, dito tayo. Eh bakit sa Ethiopia? Bakit sa Ethiopia? Kasi ang Israel nga, Piki nga, eto, patunayo, Ethiopian Jew, rich past, rich future. This date, the registry honored Ethiopian Jew. Ethiopian Jew or Beta Israel are black African ethnic group from northwestern. Kasi noong 70 AD, nilusob ng Roman Empire ang tatlong tribo napunta doon. Noong 721 BC, may nauna na doon. Pero may nauna pa sa Ethiopia. Ito, si King Mehelik, Emperor ng Ethiopia. Mehelik the First, Emperor. Sinong tatay niya? Si King Solomon. Sinong nanay niya? Si Queen Sheba. Kaya pag i-research to, dalawang Queen Sheba eh. Queen Sheba from Ophir at Queen Sheba from Yemen. Ngayon, saan dito? From Yemen ba na Queen Sheba o from Ophir, na kapatid ni Ophir at saka ni Habila? Sinabi kasi na heaven and earth will pass away but my word will never pass away. Mamawawala ang langit at lupa, ang kanyang salita hindi mawala. Ngayon yung ninakaw ang Bible na original, napunta sa Roma, eh nawala yun kung walang kopya ng Ethiopia. Eh mayroon sila eh. So, tama yung sinabi ni Abba Yahweh na mawala ang langit at lupa pero ang kanyang salita ay hindi mawala kasi may na-preserve. Ito yung Ethiopian Bible. The original ancient Hebrew Bible had 777 scroll. Scroll pa ng original. Manuscript. Katagalan, ginawa na nila ng aklat. Books na. Basa. Mayroong 777 aklat ng Biblia. Mayroon lamang tayong 66 sa kanila, habang 711 ang nawawala. Nakuha ng mga puting sombrero ang lahat ng ito sa basement ng Vatican, kasama ang 650 kargamento ng eroplano ng ninakaw na ginto at mahahalagang artifact. Malalaman natin sa lalong madaling panahon kung ano ang itinatago sa atin ng lahat ng katotohanan. Kita niyo ha, nasa Vatican, ang 777 books. Kasama na doon ang 366 book ni Enoch.
Naging total ay 777. Pero mabuti lang, may anak si King Solomon at saka si Queen Sheba nga naging emperor ng Ethiopia, founder at emperor ng Ethiopia, si King Melik I, kasi may desikan yung anak niya. At yun ang tinatawag na Ethiopian Bible. Noong 2022 ay 120 books na. Dati, 81 books, tapos 86 books. Dalawa ang, ang canon. Brother canon at saka yung narrow canon. Yan. Kinanonize. Ngayon, paano nangyari na punta? Kailan ba ninakaw? 777, di ba? Sabi nga ni, itong mamang ito, si John Pope, sabi niya, huwag mag-ingay, nasa aming basement. 777, Secret Book of the Bible. Kasi kailan ba nangyari? Ninakaw. Ito, ang the ancient scripture. Noong 70 AD dito, nidosob ng Roman Empire ang Jerusalem. Nagpulasan itong mga Rebeo Israelite, ang iba napunta sa Ethiopia, ang iba nagkalat. Pero noong 721 BC, yung ating mga ninuno nauna magpunta rito. Na tayo ang mga rimnan. Noong unang paglayas nila. Kasi kaya lang inalaw ni Abba Yahweh na lusobin, wasakin ng Israel, kasi matigas ang ulo, sumamba na ng revolto, idolatry. Na yan ang pinagbabawal talaga ni Abba Yahweh, na don't worship idolatry. Ngayon ang Pilipinas, mayaman, di ba? Pero ngayon, hirap tayo. Nagkaroon tayo ng presidenting bangag. Kasi that is curse, sumpa sa mga remnant Hebrew Israelite na hanggang ngayon tulog pa at nagsamba pa rin ng mga pangalan ng falling angel at may mga idolatry pa. Yan ang nangyari. Ayun. Ito yung Bible nila, Itong back. Born Again Christian. Ito yung MCGI. Ministry Church of God International. Ministry of Church of God International. Kay Soriano to. Itong LDS, di ko alam to. Ito, GW, Jehovah Witness. Ito, kay Felix Manalo to, INC, Iglesia ni Cristo. Ito, sa Badista to, SDA. Dito sila. Pag dito kayo kumukuha, kung mali naman ang simula, mali din ang Pag magsimula ng mali, magtapos talaga ng mali. Kasi mali ng simulan, kinuhaan ninyo ng aklat, ng basahin, ng sandalan sa panampalataya. Yan ang nangyari. Nakakalungkot talaga, nakakalungkot. That's why kami, talagang hindi kami magsawa mga ngaral. Bagamat sinabi doon sa Matthew 24 na kapuputan kayo ng lahat ng tao dahil sa aking pangalan. Yahweh, Masaya kay Hawashai, puot ka talaga pag kapuutan ka ng mga tao pag yun ipangaral mo. Pero pangaral mo yung God, yung Lord, yung Jesus, walang mapuot sa'yo. Tanggap ng buong mundo yan ang sinabi doon, kapuutan kayo ng lahat ng tao dahil sa aking pangalan. Sabihin nyo si Jesus Christ yan? Hindi. Yahweh siya yan, Yahweh. Puot sila. That's why maraming napupuot sa amin. Pero pinagtiisan lang namin. Kasi yan ang mandate. Yan ang utos na ipapangaral namin itong huling mga oras, hindi huling araw. Basa. At sinabi sa akin ni Prabuel, lahat ng mga bagay na sinabi ko sa iyo, isinulat namin. Umupo at isulat ang lahat ng kaluluwa ng sangkatauhan. Gaano man karami sa kanila ang isinilang. At ang
lugar na inihanda para sa kanila hanggang sa kawalang hanggan. Sapagkat ang lahat ng kaluluwa ay inihanda hanggang sa kawalang hanggan bago ang pagkakabuo ng mundo. At lahat ng dobleng 30 araw at 30 gabi. At isinulat ko ang lahat ng bagay ng eksakto at sumulat ng 366 na aklat. 366 book lahat total. Sinulat ni Archangel Prabuel. Walang mali kasi sinulat niyang sakto. Sinulat ko ng lahat ng bagay ng eksakto. Ngayon, sabi dito, sapagkat ang lahat ng kaluluwa ay inihanda hanggang sa kawalang hanggan bago ang pagkabuo ng mundo. Before the foundation of the world. O, pansinin mo ha. Opo. At sinulat ang lahat ng kaluluwa ng sangkatauhan gaano man karami sa kanila at kanila ang isinilang. Gaano man karami sa kanila ang isinilang at ang mga lugar na inihanda para sa kanila hanggang sa kawalang hanggan, sapagkat ang lahat ng kaluluwa ay inihanda hanggang sa walang hanggan bago pa magkakabuo ang mundo. Nandoon na po, sinulat lang nila ang mga pangalan, ang mga kaluluwa. O, isinulat namin. Umupo at isinulat namin lahat ang kaluluwa ng sangkatawan gaano karami. Sinulat nila gaano karami yung mga tao, mga kaluluwa na inihanda hanggang sa walang hanggan. Yung pagkabuo na wala pa ang planet Earth. Yun ang mga napili bilang anak ni Abba Yahweh. Dami, no? Hindi naintindihan yung iba eh. Bakit may ilik? So kawawa naman ang hindi ilik. Hindi naman pwede pipiliin mo yung mga anak ng fallen angel na dito na pinanganak sa lupa na may planet Earth na. Pero itong mga ilik, na ilik, ang tawag ng ilik, anak ni Abba Yahweh, wala pa ang planet Earth. Sinulat ni Enoch at saka ni Prabuel ang mga pangalan at nakasulat ng saan mapunta sa walang hanggan. Ngayon, eto, basa. Efeso chapter 1 verse 4 to 5. Nang tayo ay pinili niya, nakasama niya, bago pa itatag ang mundo, upang maging banal at inosente sa harap niya sa pag-ibig. Pinili niya tayo bilang kanyang mga anak sa pamamagitan ni Hamashaya. Ito ang kanyang layunin at hangarin. Marami pang mga hindi nakaintindi sa pinili. Sabi niya, bakit pinili kayo? Kami hindi. Kawawa naman kami. Ibig sabihin, may ano pala ang Abba Yahweh, meron palang pinili, may ayaw. Kawawa naman hindi niya napili. Pinili niya na anak niya noon pa. Isang bisis lang nagpili bilang anak yun. Pinili niya tayo bilang kanyang mga anak. Ano ba ang pagpili bilang anak niya? Kailan nangyari? Anong tayo ay pinili niya, nakasama niya. Kasama na niya bago pa itatag ang mundo. Sa English, when He chose us with Him before the foundation of the world to be holy and innocent before Him in love. He chose us
as His children through Yahweh Shaya Mashiach. Pinili para maging anak niya. Yun ang sinulat nila ni Prabuel at saka ni Enoch. Sinusulat na itong mga pangalan, mga kaluluwa. Ito, dito sa langit ito mapunta. Ito sila, ito, gano'ng karami itong mga kaluluwa nakasulat. Ito, nakalaan na, nakasulat na, may destiny na ang paruunan bago pa ang planet Earth na buo. Inulit ni Pablo. Nabasa niya yung Book of Enoch. Nagbasa si Pablo ng Book of Enoch. That's why na Mga born again sa Book of nakakuha Enoch. sa idea. Okay, kaya Pablo. Ito mga remnant Hebrew Israel, ayaw ng Book of Enoch, wala kayong binatbat kay Pablo. Ito pa ha. Nabasa si Moses. Basa. 1 chapter 3, verse 3. At sumagot si Yahawashai at sinabi sa kanya, Aman, Aman, sinasabi ko sa iyo, maliban kung ang isang tao ay ipinanganak mula sa itaas, hindi niya makikita ang kaharian, ang kalakayan. Ito, si Yahawashai mismo nagsabi. Sinulat lang ni Juan. Si Juan to, hindi si Pablo. Diyan to Chapter 3, verse 3. At sumagot si Yahawashai at sinabi sa kanya, Aman, Aman, sinabi ko sa inyo, maliban ko ng isang tao ay pinanganak mula sa itaas. Napanganak na mula sa itaas before the foundation of the earth. At nailista na ng mga bawat pangalan ng mga kaluluwa. Gilista na nila ni Enoch at saka ni Prabuel. Gaano karami yung sinusulat nila. So, ang mga naliligtas, pili na po kasi anak na ni Abba Yahweh. Ang anak niya, hindi yan mapunta sa impyerno, mapunta yan sa langit kasi taga-langit si Abba Yahweh. Walang anak na mapunta sa impyerno. Ang anak ng Pauline Angel, yan ang mapunta sa impyerno kasi ang Pauline Angel na tatay nila, taga-impyerno. Kasi babagsak sa impyerno. Sila magsama-sama sa impyerno. Galing sa ako yung mga anghel Kaya doon sila mabagsak ko. Ah. Doon sila yung babalik ulit. Ngayon, i-prove natin na existe na tayo noon pa. Basa. Ecclesiastes chapter 1, verse 9 to 11. Ang nangyari noon ay nangyayari rin ngayon. Ang ginawa noon ay ginagawa na ngayon. Walang bagong kaganapan sa mundong ito. Ang iba ay nagsabi, halika, ito ay bago. Ngunit nangyari ito noong hindi pa tayo tao. Hindi maalala ang nakaraan. At ang mga nangyayari ngayon ay makakalimutan din sa hinaharap. Oh, Ecclesiastes. may kaganapan na. Mga ngaral. Hindi pa tayo naging tao, nagkaroon ng physical body. Spiritual body pa lang o kaluluwa. Binura lang kasi ni Abba Yahweh ang isipan natin. Kasi pag hindi burahin, pagdating sa baba, magyabang Alam mo, existing ako noon pa. Wala pa ang planet Earth. Napanganak na ko ni Abba Yahweh. Ikaw, naalala mo ba? Hindi. Hindi ka. Anak ka ng fallen angel. Impyerno ka. Kami, so talaga kami lang. Magyabang. Binura ni Abba Yahweh kasi ayaw niya ng mga mayabang. Magbuhat ng bangko. Gusto itaas ng sarili niya. Hayaan mo iba ang magtaas sa'yo. Huwag ikaw. Mag-itaas mo yung sarili mo. Nag-commercialize ka sarili mo. Nakakahiya yan. Hayaan mo ang ibang tao magsabi na ang galing mo. Pero wag mo sabihin na, ang galing ko, nasagot ko. Ikaw, hindi ka nasagot. Wag mo yabang. Yan ay binura ni Abba Yahweh para hindi magyabang. Kasi nandoon na tayo, walang bago, nandoon na. Sabi doon, ngunit nangyari ito noong hindi pa tayo tao. Existing na tayo noon. Nalista na nga mga pangalan natin mga kaluluwan pa tayo noon, nalista na. Dilista na ni Angel Prabuel at saka ni Enoch. Tinakda na kung kanil tayo pamilya. Nakahanda na. Sorry tayo, Ang akwan na lang ang
babaguhin yung mga reward kung sino ang may mansion, sino ang sa bangkita, sino ang sa parang. Yun na lang, sino yung walang service, maglakad siya, walang chariot. Dahil pasaway dito, pero ilik naman siya. Yan. Ngayon, basa. Romans chapter 5 verse 12. Ang kasalanan ay pumasok sa mundo sa pamamagitan ni Adan, at ang kamatayan ay pumasok sa pamamagitan ng kasalanan. Dahil dito, lumaganap ang kamatayan sa lahat ng tao, dahil ang lahat ay nagkasala. Ang kasalanan ay pumasok sa mundo sa pamagitan ni Adan. Nakapasok. At dahil sa kasalanan ni Adan, lahat tayo ay mamatay. Ngayon, yung doon pa tayo sa taas, patay din tayo sa espiritu. Kumbaga yung kaluluwa mo, meron kang raw kakada sa'yo, umalis. Yung nakasala sa desiba, umalis, kaluluwa ka na lang, wala ka ng raw kakadas. Nung pinanganak ka sa lupa, meron kang physical body, may kaluluwa, pero wala kang raw kakadas. Yun ang kailangan ipanganak muli na tinutukoy dito. Basa. Ito, chapter 3, verse 15. Kaya hindi dahil sa mga gawa ng pag-ibig na ating ginawa ay naligtas tayo, kundi dahil sa kanyang biyaya sa pamamagitan ng bautismo ng ikalawang kapanganakan at ng pagbabagong loob ng banal na espiritu. Ng banal na espiritu, raw kakadas, mabalik sa atin. Sa ano mangyari? Sa bautismo. Si Yahweh siya, gibautisman, lubog katong bisi, bumaba ang raw kakadas. Yung iba, gibautize, bumaba ang raw kakadas. Yun ang kapanganakan muli. Yun tawag sa English, born again. Second birth. Pangalawang kapanganakan. Ngayon, yung namatay, hindi na bautisman dito. Bago siya dalhin sa third heaven, bautismuhan naman siya ng mga anghel doon. Saka pa, mapanganak siya ulit. Magkaroon ng raw kakadas, katulad kay Adan. Lahat ng mga elect, mga anak na, napili ng anak ni Abba Yahweh bago pa ang planet Earth, pag ipanganak sa laman yan, walang raw kakadas na kailangan tanggapin si Messiah Yahweh sa bautismuhan siya para magkaroon ng second born o born again. Naintindihan nyo ang born again? Ang meaning ng born again, kapanganakan muli ng raw kakadas bumalik sa'yo. Dahil nawala sa'yo yan nung nagkasala sa iba. Dahil ang kamatayan ay separation na separate yung raw kakadas sa kaluluwa mo. Doon sa langit, wala pa tayong physical body, pero may kaluluwa tayo at may raw kakadas. Ngayon, yung nagkasala sa iba, ay umalis ang raw kakadas o patay tayo sa raw kakadas, umalis, yung pinanganak na sa lupa, nagkaroon tayo ng physical body at mayroon tayong kaluluwa pero walang Holy Spirit, walang raw kakadas, na pag ikaw ay manampalataya kay Messiah Yahweh, ngayon bautismuhan ka, ay babalik sa iyo ang raw kakadas. Yun ang pangalawang kapanganakan, born again. Paano yung mga elect na wala pang nangaral sa kanyang pangalan? Ang natanggap niyang bautismo ay pangalan ni Jesus Christ, pero elect naman siya. Wala pa siyang second born dito sa lupa kahit na bautismuhan siya. Piki naman yung pangalan eh. Pero pag mamatay siya, bago siya dalhin sa third heaven, bautismuhan siya ng anghel sa pangalan ni Messiah Yahweh, ni Yahweh, para mapanganak siya muli at madala na sa third heaven, katulad kay Adan. Wala talagang elect na mapunta sa impyerno kahit walang nangangaral, kahit siya ay mga Christian, anong religion, Buddhism, lahat, kahit anong religion mayroon sila, o Rizalism, yan, basta elect siya.
Walang nangaral eh. Ngayon, bago siya dalhin sa third heaven, katulad sa nangyari kay Adan, bautismohan siya para magkaroon siya ng pangalawang kapanganakan bago ipasok sa third heaven. Ligtas pa rin kasi ilik nga yan eh. Ngayon, may mga aral na ang mga ilik tumanggap talaga yan. Pero ang hindi ilik, hindi talaga tumanggap. Dito natin malaman ang ilik o non-elect. Yan, ngayon. Natindihan ninyo? Nakuha ninyo? Kasi may nangaral na eh. Mayroon na may iba, nagtanggap-tanggapan lang. Pero hindi talaga totoong tumanggap. Hindi taos puso kasi hindi naman siya ilik eh. Katulad sa ginawa ng mga parisyo, lumapit kay Juan Bautista. Magpabautismo din. Para makatanggap ng raw kakadas. Anong sabi ni Juan? Pati nga kaya hawa siya eh. Lumapit yung magpabautismo. Sabi niya, akala ba ninyo kayong mga anak na ulupong makatakas kayo sa parusa na darating? Di talaga maliligtas yan yung mga anak ng fallen angel. Kasi wala silang born from above. Ang born nila dito lang sa lupa at hindi rin sila magkaroon ng pangalawang kapanganakan kasi wala silang unang kapanganakan. Sila ay magsama-sama sa tatay nila doon sa dagat-dagatang apoy, mga fallen angel. O, naitindihan nyo? Yun ang source of salvation. Hindi yung alip sa simbahan. Yung kapag ikaw ay elect, once you are elect before the foundation of the world, you never lose your salvation. Ang malos lang sa'yo ang reward kung pasaway ka. Dahil doon sa third heaven o doon sa new heaven and new Jerusalem and new earth, kapag pasaway ka, wala ka talagang reward. Walang mansion, walang service na chariot of fire, bangkita o parang katitira at maglalakad ka lang. Pero, dahil ilik ka, langit ka pa rin. Kaya lang, may nag-ilik-ilikan dito eh. Tumanggap rin, napabautismo na ilik-ilikan. Pero yung tingnan mo ugali niya, hindi mo ugali ni Abay Hawa eh. Ugali ng fallen angel eh. Akala mo lang ilik ka, okay lang sa'yo na magpunta ka sa parang o sa bangkita. Hindi ka talaga elect. Kasi ang ugali mo, ugali ng fallen angel, tatay mo, imperno ka. Akala mo lang yon. Maraming nagkamali sa maling akala eh. Yung karakter, kasi ang anak ni Abba Yahweh, hindi magpatuloy sa pagkakasala. Ano ba ang kasalanan? Ang bawat nagkakasala ay lumalabag sa kautusan. Ang kasalanan ay paglabag sa kautusan. Ano ang kautusan? Huwag kaligtaan pagdalo ng pagtitipon. Ang hindi dumalo, papatayin o itiwalag. Okay lang kung reasonable yan na hindi ka nakadalo. Eh ngayon, kung hindi na reasonable, ayaw mo talagang dumalo, hindi ka elect. Anak ka ng fallen angel, mana ka sa tatay mo, nagkakasala ka. Kasi ang anak ni Abba Yahweh, nagkakasala pero hindi nagpapatuloy. Yun, nagpapatuloy eh. Akala nyo yung hindi pagdalo, hindi kasalanan, may utos eh. Sa Israel nga nung araw panahon ni Moses, pinapatay nila ang hindi mag-ati ng sabat ng gawain. Ang iba naman ay itiwalag. So, talagang wala ka talagang puso sa paglilingkod, maliban lang kung reasonable. Pwede maling lang ang pastor, ang bishop mo, maling lang. Pero si Abba Yahweh hindi maling lang. Alam niya, kunwari ka lang, kasi hindi ka talaga anak ni Abba Yahweh. So, anak ka ng fallen angel. Kasi ang environment mo, environment ng mga Yahweh Kingdom. Nandito ako sa environment ng Yahweh Kingdom, nagkalhalal Abba Yahweh pa siya, nagpuri. Pero ang karakter mong pinakita mo, karakter ng tatay mong fallen angel. Huwag kang umasa, akala mo lang, langit ka, no? Yan, direktahan yon. Basa.
ang ikalawang aklat ni Enoch, Kabanata 24, verse 1 to 5. Tungkol sa mga dakilang lihim ng alahayam na inihayag at sinabi ng alahayam kay Enoch at nakipag-usap sa kanya ng harapan. At tinawag ako ni Yahweh at sinabi sa akin, Enoch, maupo ka sa aking kaliwa na kasama ni Gabriel. At ako'y yumukod sa Yahweh. At ang Yahweh ay nagsalita sa akin, Enoch na aking minamahal, lahat ng nakikita mo, lahat ng bagay na nakatayo ay tapos na. Sinasabi ko sa iyo, bago pa man ang simula. Lahat ng nilikha ko mula sa kawalan at nakikitang mga bagay mula sa hindi nakikita. Grabe. Ano sabi ni Yahweh kay Enoch? Enoch, tabi ka na, sakti ka sa akin, sa aking kaliwa. Sama si Gabriel, na aking minamahal. Aba, si Yahweh na mismo na minahal na si Enoch. Sabi niya rito ha, Enoch, na aking minamahal. Aba, sarap pakinggan, no? Pastor Richard, na aking minamahal. Carlos Villar, na aking minamahal. Evangeline Manuel, na aking minahal. Nagpilido po pala doon. Oh, yan. Oh. Rosas, Nina Rosas, na aking minamahal. Merly Carino Alima, na aking minamahal. Sarap, no? Pero pakinggan mo, ha? Pero yumuko talaga si Enoch, oh. Sabi niya, Enoch, na aking minamahal, lahat ng nakikita mo, lahat ng bagay na nakatayo, ay tapos na. Sinabi ko sa iyo, bago pa man ang simula, lahat ng nilikha ko mula sa kawalan at makikitang mga bagay mula sa hindi makikita. Ang mga bagay na nakikita, nagsimula yan sa hindi makikita. Kininto ni Abba Yahweh kay Enoch ang creation. Mas detalyado kaysa sa Genesis, kay Moses na creation. Detalyado to. Basa. Dinggin mo, Enoch, at tanggapin itong aking mga salita. Sapagkat hindi ko sinabi sa aking mga anghel ang aking lihim, at hindi ko sinabi sa kanila ang kanilang pagbangon, ni ang aking walang katapusang kaharian, ni hindi nila naunawaan ang aking nilikha na sinasabi ko sa iyo. Sapagkat bago ang lahat ng bagay na nakikita, ako'y nag-iisa sa mga bagay na hindi nakikita. Gaya ng araw mula sa silangan hanggang sa kanluran, at mula sa kanluran hanggang sa silangan. Ngunit maging ang araw ay may kapayapaan sa sarili nito, samantalang ako ay hindi nakatagpo ng kapayapaan, sapagkat ako ang lumilikha ng lahat ng bagay, at ako ay nag-isip ng kaisipang maglagay ng mga pundasyon at ng paglikha ng nakikitang nilikha. Bakit si Abba Yahweh hindi nakatagpo ng kapayapaan samantala ang mga nalikha niya may kapayapaan? Kasi isang problema ni Abba Yahweh, yung nilikha niyang mga anghel, mga pasaway. Dagdagan pa sa mga anak ng Pauline Angel dito sa lupa na mga pasaway din, mana sa tatay nila. Sabi niya, sa mga, ngunit maging ang araw ay may kapayapaan sa sarili nito. Samantalang ako ay hindi nakatagpo
puno ng kapayapaan. Si Abay Hawa nagsabi kay Enoch. At saka sinabi ni Abay Hawa kay Enoch na sabi niya, dinggin mo, Enoch, at tanggapin itong aking mga salita sapagkat hindi ko sinasabi sa aking mga anghel ang aking lihim at hindi ko sinasabi sa kanila ang kanilang pagbangon ni ang aking mga walang katapusang karian, pero katabi niya si Gabriel. Nalalaman ni Gabriel. Si Gabriel lang. Hindi niya sinabi sa mga anghel, pero katabi niya si Gabriel. Si Gabriel pala, hindi Gabriel. Kasi yung Gabriel pasaway yun eh. Si Gabriel, hindi pasaway. Katabi niya si Gabriel. Si Archangel Gabriel. Katabi ni Abay Hawa. O, di nalaman ha. Maliban lang kung magmarites si Gabriel sa ibang mga angel ha. Malalaman na sa buong mga angel. Pero sinabi niya kay Enoch. Sinabi niya, sapagkat bago ang lahat ng bagay na nakita, ako'y nag-iisa na mga bagay na hindi makita. Nag-iisa lang talaga si Abay Hawa. Kaya nga sa araw ng mula ng silangan, o yan, binanggit na silangan kanluran. Nag-iisa siya. Nag-iisa lang si Abay Hawa. Yung Yahawa siya, si Yahawa pa rin, isa lang sila. One is talaga eh. Huwag mo sabihin, iba si Yahawa siya, iba si Yahawa. Sinabi niya, sapagkat bago ang lahat ng bagay na nakikita, ako'y nag-iisa sa mga bagay na hindi makikita. Nagkaroon lang ng Yahawa siya na makikita na, nagkatawang tao para magkaroon ng dugo, laman, para mag-shed ng blood sa katubusan natin. Huwag mo sabihin na iba si Yahawa siya, iba si Yahawa. Mga wrong teaching yan. Magbasa kayo sa Book of Enoch. Hindi lang sa Book of Enoch, maraming aklat pa. Kahit si Juan the Beloved eh. Bukod dyan, I and my Father are one, sabi ni Jan. Narinig niya sinabi kay Yahawa siya. At si Felipe nagtanong pa. Yahawa siya, tama na sa amin, makita naming Ama. Sabi niya, Felipe, ang tagal na natin isama. Nakakita sa akin, nakakita sa Ama. Hindi mo ba alam na ang Ama ay suma sa akin at ako ay suma sa Ama? Hindi sa akin ang mga sinasabi ko, kundi ito'y mula sa Ama. Ang iba talaga makulit. Alam mo ba kung di nyo intindihan, lahalata talaga ang IQ ninyo ay 1 lang. Hindi 100 IQ. 1 IQ lang kayo. Di makaintindi. Ito sinabi, nag-iisa lang siya eh. Tuloy natin. Basa. Ang ikalawang aklat ni Enoch, Kabanata 25, verse 1 to 6. Iniuugnay ng alahayang kay Enoch kung paano mula sa pinakamababang kadiliman ay bumababa ang nakikita at hindi nakikita. Ako ay nag-utos sa pinakamababang bahagi na ang mga bagay na nakikita ay bumaba mula sa di nakikita. At si Adoil ay bumaba ng napakadakila at aking nakita siya at narito siya ay nagkaroon ng isang tiyan ng mahusay na liwanag. At sinabi ko sa kaniya, umalis ka, Adoil, at hayaang lumabas sa iyo ang nakikita. Ito yung unang na-create talaga ni Abay Hawa. Si Adoel. Isang bagay na hindi makikita na nagkakaroon ng makita. Na makita na siya. Ngayon, tuloy. Basa. At siya ay nawala. At isang malaking liwanag ang lumabas. At ako ay nasa gitna ng dakilang liwanag. At dahil may isinilang na liwanag
mula sa liwanag, lumitaw ang isang dakilang kapanamunan at ipinakita ang lahat ng nilikha na naisip kong likhain. At nakita ko na ito ay mabuti. At ako'y naglagay para sa aking sarili ng isang luklukan. At ako'y naupo doon. At sinabi ko sa liwanag, umakyat ka sa mataas at itayo mo ang iyong sarili sa itaas ng luklukan. At maging isang saligan sa mataas na bagay. At sa itaas ng liwanag ay walang iba. At pagkatapos ay umupo ako at tumingala mula sa aking trono. Yumuko rin pala si Hawa eh. At pagkatapos tumingala at tinin niya ang trono niya. Mula yan sa hindi makikita at nagkaroon na nakita, liwanag. Sino yon? Si Aduel. Ang pangalan. Yung hindi nakikitang liwanag ay nakitang liwanag. Si Aduel po ang pangalan niya. Na hindi mabasa yan sa Genesis. Na may pangalan pala si Aduel. Yung unang gi-create ni Hawa na nagkaroon ng liwanag. Si Aduel. May isa pa, dalawa sila eh. Basa. Ang ikalawang aklat ni Enoch, Kabanata 26, verse 1 to 4. Ipinatawag ng alahayam mula sa pinakamababa sa pangalawang pagkakataon na si Arkas. Mabigat at napakapula ay dapat lumabas. At aking tinawag ang pinakamababa sa ikalawang pagkakataon. At aking sinabi, hayaan si Arkas na lumabas na matigas. At siya'y lumabas na matigas mula sa hindi nakikita. At lumabas si Arkas, matigas, mabigat, at napakapula. Liwanag yan ha, si Arkas, pero mapula siya na liwanag. Si Aduel naman, hindi mapula. Ayan. May pangalan ang liwanag na hindi makita, ngayon nakita ng liwanag. Isa si Arkas na mapula, isa naman si Aduel na liwanag na hindi mapula. Yun ang nagliwanag sa nilikha niyang mundo. Wala pang sana at saka moon doon. Unang araw to eh. Basa. At sinabi ko, mabuksan ka, Arkas, at ipanganak mula sa iyo. At siya ay nabalisa. Isang kapanahunan ay lumabas. Napakadakila at napakadilim. Dala ang paglikha ng lahat ng mababang bagay. At nakita kong ito ay mabuti at sinabi ko sa kanya, bumaba ka sa ibaba at magpakatatag ka at maging saligan para sa mas mababang mga bagay. At nangyari at siya ay bumaba at inayos ang sarili at naging pundasyon para sa mas mababang mga bagay. At sa ilalim ng kadiliman ay walang anumang iba pa. So, pinababa si Arkas para naman doon sa baba magkaroon ng liwanag. So, yan. Basa. Genesis chapter 1 hanggang 2. Mga tinanggal na eksena number 1. Adoil at Arkas. Mga primordial na nilalang na kinukontrol ni Alahayam upang lumikha ng liwanag at kadiliman. Wala sa verse 1 at saka, sa chapter 1 at saka chapter 2
sa Genesis ang pangalang Aduel at saka Arkas. Sa aklat ng Genesis. Mga tinanggal na eksena. Wala, di nabanggit. Itong pre-mortial, ibig sabihin, ito'y pre, na sila yung pinakaunang nilikha, yung liwanag at kadiliman. Na sa kadiliman ay nagkaroon ng liwanag. May liwanag na mapula-pula si Arkas. May liwanag lang na hindi mapula, normal lang, ay si Aduel. Ayun. Ayan, oh, mga liwanag. What are Aduel and Arkas? Ayan. Sa Genesis 1 to, basa. Genesis chapter 1 verse 2. At ang lupa ay sira at nagkaroon ng kadiliman sa ibabaw ng kalaliman. At ang espiritu ng alahayam ay pumapalibot sa ibabaw ng tubig. So, from the very beginning, madilim talaga sa ibabaw ng ng kadiliman. Ang espiritu ni Yahweh dyan, gumagalaw sa palibot ng ibabaw ng tubig. Ngayon, tuloy, verse 3. Genesis chapter 1 verse 3. At sinabi ni Alahayam, magkaroon ng liwanag at magkaroon ng liwanag. Sino tong liwanag na binanggit? Ito yung si Aduel at saka si Arkas na liwanag. Genesis to walang nabanggit na Arkas kasi wala nga sila, hindi sila nabanggit nga dito. Pero sa Book of Enoch, kasi sa Book of Enoch, personal talaga si Abba Yahweh, nakipag-usap kay Enoch, pininto. Samantala si Moses, ay saan siya nag-aral? Graduate sila ng University of Egypt. Anong knowledge niya? Yun lang, natutunan niya. Astronomiya. Hindi katulad kay Enoch, talagang sa tainga talaga mismo niya narinig mula sa bibig ni Abba Yahweh, katabi niya si Archangel Gabriel. Tuloy, verse 4. Genesis chapter 1 verse 4. At nakita ni Alahayam ang liwanag na ito ay mabuti. At si Alahayam ay gumawa ng pagkakaiba sa pagitan ng liwanag at ng kadiliman. Ang ibang theologian, bakit may liwanag na ang araw nagliliwanag sa pang-apat na araw lang nilikha? Ito, sa unang araw to bakit nagliwanag? Si Arkas nga yan at saka si Aduel Hindi yan si San at saka si Mon. Simon at saka si San sa pang-apat na araw na nilikha. Pero sa unang araw, ito si Aduel at saka si Arkas. Basa. Sa ikalawang aklat ni Enoch, ang aklat ng mga lihim ni Enoch o Slavonic Enoch, inihayag ni Alahayam kay Enoch ang lolo sa tuhod ni Noe, ang mga lihim ng paglikha. Sa isang punto, ipinaliwanag ni Alahayam kay Enoch kung paano niya nilikha ang mas matataas na pundasyon ng kosmos gamit ang liwanag mula sa tiyan ng isang di nakikitang nilalang na tinatawag na Adoy, at ang mas mababang mga pundasyon gamit ang kadiliman na nagmumula sa isang hindi nakikitang nilalang na tinatawag na Arkas, na parehong naglalabas ng kanilang itinalagang elemento sa ilalim ng utos ni Yahweh. Kayong mga remnant of Israelites, ibang bansa, lalo na sa Amerika, na ayaw sa Book of Enoch, hindi nyo alam. Hindi nyo alam ang liwanag ng unang araw na nilikha ni Abba Yahweh ay si Aduel at saka si Arkas. Bakit may liwanag? Na ang araw nagliwanag sa mundo at pang-apat na ng araw nilikha. Kasi may una siyang nilikha na si Aduel at saka si Arkas.
Hindi kayo magbasa ng Book of Enoch, you are very ignorant. Puro lang tura-tura ang inyong pinag-aralan. May airplane din kami. Spaceship. Ito si Aduel saka si Arcaso. Aduel sa Arcaso, yan. Ito. Yan. Ito si Arcas na mapula-pula. Si Aduel, hindi. Medyo blue. Yan. Yan ang liwanag. Hindi yan sun. Si Arcas yan, si Aduel. Aduel and Arcas. Magbasa nga kayo, mag-research nga kayo. You are very ignorante. Remnant Hebrew Israelite pa naman kayo. Pero very ignorant. Gusto lang, dito lang kami King James 1611, 80 books. Anong 80 books si Enoch na pagbaba? 366 book? Doon kayo sa Ethiopia, humingi kayo doon. Pero kailangan magsunog kay kilay, mag-aral kayo ng Hebrew, ancient Hebrew, para bigyan kayo. Sabihin mo, bakit wala ako? Bakit marunong ka magbabasa ng Hebrew? Kala mo, bibigyan ka, di mo rin maintindihan. Mayroon akong Hebrew dito. Aklat ng modern. Ibigay sa'yo, hindi mo marunong basa. Di mo rin mabasa yan, dahil ka marunong magbasa. Basa mo na dito. Sina Adoy at Arcas ay pinakauna na nilalang na kinokontrol ni Yahweh upang lumikha ng liwanag at kadiliman. Pinakaunang ninalang, yan tinawag na primordial being, controlled by Yahweh. Sila yung pinakaunang nilalang. Si Aduel at saka si Arcas. Doon pala nang galing ang liwanag at ang kadiliman. Yan. Dito tayo sa verse 16, sa chapter 1. Basa. Genesis chapter 1 verse 16. At ginawa ni Alahayam ang dalawang dakilang tanglaw, ang malaking liwanag para sa pamamahala ng araw, at ang maliit na liwanag para sa pamamahala ng gabi, at ang mga dilim. Ito, pang-apat na araw na ito pero basahin natin Pang-apat na araw to, basa. Genesis chapter 1 verse 17. At inilagay sila ni Alahayam sa kalawakan ng langit upang magliwanag sa ibabaw ng lupa. Saran muna to. Tuloy. Genesis chapter 1 verse 18. Lumiwanag sa araw at gabi, at makilala ang pagkakaiba sa pagitan ng liwanag at kadiliman. Natuwa si Alahayam nang makita niya ito. Anong araw yan? Basa. Genesis chapter 1 verse 19. Lumipas ang buong gabi at lumipas ang lahat ng liwanag. Ito ang ikaapat na araw. So, ikaapat na araw nilikha ang sun at saka moon. Sa unang araw, yung nagliwanag hanggang sa pangatlong araw, ay si Aduel yun at saka si Arcas. Guess nyo? Guess nyo? Sila yung pinagmula ng liwanag. Hindi nyo matutunan niya hanggat hindi kayo magbasa ng Book of Enoch. Napaka-importanting aklat pa naman. Dahil dito natin malaman yung eleksyon, yung pinili na ang mga kaluluwa, nililista na ni Enoch at saka ni Archangel Prabuel. At doon na may destiny na doon sa buhay na walang hanggan. Na pinanganak na, napili na, wala pa ang mundo na likha. Alam na kung kanino kayo panganganak na lahi. Kung kanino. Nagpo-post nga si Kay Subulon ba? Kay Manasi ba? nagpo-post nga si Pastor Ping sa GC, di ba? Kay Jose ba? Sabi niya, ay, sa Book of Enoch pala, confirm pala yung Calvinism doctrine na election. Confirm. Nag-aral dis Calvin Kay Enoch Sige, John Calvin, nag-aral din sa Book of Enoch. Hanggat hindi nyo
pinag-aralan ang Book of Enoch, Book of Jasher, yung Ethiopia na 120 books. Kulang pa nga sa totoo yan eh. Kasi 366 book. Tutusin kulang pa nga yan eh. So, ibig sabihin, Pero lamang na yan sa 66 book. si John Wycliffe, di nag-aaral ng Book of Enoch, tsaka si William Tandel. Oo. Yung una si Jerome, Si Jerome. yung Hebrew, gitranslate niya Latin. Ito si Jerome, pasaway ito Jerome talaga. Tapos, ito si John Wycliffe, si, ano, talagang wala. Tapos, ito pa si, ano, yung tatay, the father of Protestant, Martin Luther. Ang dami pang tinanggal niya, lalo nang nagbawas. Si Martin Luther. Ahak din to si Luther. Lahat na yung mga European yan, yung mga lahi ni Japet yan eh. Tinanggal niya lahat ng ano, may kinalaman sa So yan, aklat ni yan ang karugtong dito sa ating Sabat. Malaman natin. Adan, tinanggal niya yan eh. Kung sino yon ang nasa Isaiah 14, 12 to 14, na si Lucifer. Si Samael yun, na tinatawag na Satanil. Si Satanel, na sa Tagalog ay Satanasil. Satanasil. Satanas, meron pang may dugtong na sil. Silyado siyang Satanas. Okay, awit na tayo. Tapos na. Napakahalaga. Dahil pinili tayo before the foundation of the world, awit tayo na ako'y pinili mo. Di ko maintindihan kadakilaan ng pag-ibig mo. Hindi ko maunawaan, mapagpatawan na puso mo. Ako'y pinili mo, inibig mo. Gayon, ako ay nagkulang sa'yo. Pasasalamat ko'y alay sa'yo. Abaya-hawa, purihin ka sa pag-ibig mo. Dalangin ko alahayam. Dalangin ko alahayam. Ang puso ko'y maging tapat sa'yo. Sa'yo lamang iaalay ang lahat sa buhay ko. Ako'y pinili mo, inibig mo. Gayon, ako ay nagkulang sa'yo. Pasasalamat ko'y alay sa'yo. Abaya-hawa, purihin ka sa pag-ibig mo. Ako'y pinili mo, inibig mo. Gayon lang sa'yo. Pasasalamat ko'y alay sa'yo. Yahweh Shai, Yahweh Shai, purihin ka sa pag-ibig mo. Yahweh Shai, purihin ka. Yahweh Shai, purihin ka sa pag-ibig mo. Yahweh Shai, purihin ka. Yahweh Shai, purihin ka. Pag-ibig mo, halalawaya, halalawaya, halalawaya. Tayo po'y manalangin, Pastor Richard. Let's pray again.
O precious Abba Yahweh, kayo po ang patuloy naming pinararangalan sa araw na ito. Nagpapasalamat kami sa iyong mga lihim, lalo na ang pasimula. Ngayon namin nalaman sa pamamagitan ng aklat ni Enoch na iyong hinirang pinili upang ang iyong mga salita ay detalyadong maipahayag sa lahat ng saling lahi. Abba Yahweh, pinupuri ka namin bilang tunay na nagmamahal na aming alahayam. Kami ay nilikha mo, wala pa ang mundong ito, upang italaga kami na iyong mga anak sa darating na mga araw. Ang itinakda mong kaharian, ang bagong langit at ang bagong lupa, ang bagong Jerusalem na iyong inilaan sa lahat ng lahi ni Adan, na ipinanganak sa lupa sa iba't ibang panahon, iba-ibang angkan at pamilya mula sa lahi ni Jacob. Aming Yahweh, ang kadakilan at kabutihan mo ay namamalas ng lahat ng iyong pinili. Ngunit sa mga hindi, ito ay isang bagay na ipinagkait. O Yahweh, sa mga araw at oras na ito, ang banal mong pangalang Yahweh Al-Hayam, Mashayak Yahawasyai, na aming ipinangangaral at gawa nito ang mga tao sa paligid. Ang ibang mga hindi kakilala ay nagagalit sa amin. Pinupuri ka namin at yan ang sinabi mo sa aklat ng Mateo, na iyong pangalan na aming ipapahayag. Kami kapuputan ng tao. O Yahweh, pinupuri ka namin. Ikaw lang ang nag-iisang alahayam, ang tunay at dakila, ang makapangyarihang tagapaglikha. Sa iyo ang karangalan, sa iyo ang kapurihan, sa iyo ang kadakilan at kalawalatian. Banal ka at ikaw ang aming dakilang may likha na sa amin ay nagmamahal. Papuri pagsamba sa iyo lamang sa pangalan ng aming tagapagligtas, Mashayak Yahawasyai, Yaman. Abba Yahweh, Isya Yahweh Asay, ang may likha ng ating buhay.